Walang iba kundi si Sir Sunny Africa. Sir Sunny, welcome back to the program. Mukhang marami na naman tayong pag-uusapan ngayon, Sir Sunny. Kamusta ka, sir? Ay, tanghali Sir Ramsey. Grabe no, talagang lahat tayo nagkakandara pa paano pumangkop sa gera ng Ingles. Kaya nga eh. But anyway, Sir Sunny, alam nyo, first of all, gusto namin, ako personally and of course, for sure, yung ating mga tagapakinig, ano ho ang reaksyon ninyo sa mga unang mga sinasabi nilang mga measures like yung mga pagtitipid na kailangan ganito ang gawin sa opisina, ganito ang gawin sa ganyan, sa mga government offices and all that. What's your take on these na mga measures na gustong ipagawa ng ating gobyerno? Well, syempre sa laki ng problema, ang tamang attitude naman natin, every little bit helps eh. Walang duda makakatulong, pero ang tanong ay gaano kalaking tulong eh. Kasi nag-rough computations kami sa Ibon so far. Actually, kahit na ipatabal halimbawa yung pagtitipid dun sa commuting expenses, di ba? Dahil dun sa 4-day work week at online. So ito lang, medyo minor ang epekto niya eh. Kasi sa aming initial estimates, baka at most 5% ng fuel consumption natin ay nagagamit para dun sa commuting. Kasi yung mas malaking part ng transport expenses nasa mga yung freight, yung mga truck, yung mga pag-transport ng mga materials, shipping between ports sa Metro Manila and other regions, tapos yung air freight. So may tulong pero medyo maliit, I think, kung yun lang inaasahan na tulong na gagawin ng gobyerno. Sa amin, mas larger question dyan, yung matagal lang sinasabi, bakit sobrang tindi yung dependence natin sa imported na crudo. Actually, yung mga hakbangin dyan, hindi na resolve with mga short-term band-aid measures eh. Kung ang usapin lang ay para magdepend, paggamit ng crudo dun sa transport, ang basic dyan, palawakan yung public mass transport system, dapat electric vehicles ang ginagamit, at dapat actually minimize pangkalahatan yung pag-rely dun sa oil imports for energy sources. So medyo it seems like makakatulong, pero konti lang ang tulong. Yun nga, aming initial estimate about 5% at most ng fuel expense na matitipid. Tapos may pinsala pa dun sa mga gusto mo protektahan. Yung mga no work, no pay, siyempre mag-aalala ka rin dun sa pinsala sa kita ng mga apektado ng 4-day work week. Apektado rin siyempre yung learning ng mga kabataan. Kaya nga tayo naumay dun sa online classes ng pandemic kasi hindi talaga substitute ang online. Tapos, finally sa amin, yung dapat core question ng gobyerno, sino magbabalikat ng pag-adjust sa krisis? Hindi dapat binabalikat ng mahirap na middle class yung pag-adjust sa krisis. At malaking papel ng gobyerno to take extra measures. Hindi lang yung medyo tutut here and there. Kailangan yung mga big measures talaga, both short-term saka long-term. Okay. Sir Sunny, with that being said, nabanggit natin yung 4-day work week, online class and all that. Do you think ito po ba'y makakatulong din? Kasi ito yung panawagan din po ng ilang mga grupo na ito ang gawin para at least makatulong din. Well, makakatulong but it's so small eh. May sa halimbawa na marami accidents sa road transport natin. Hindi na naman commuting eh. Mga delivery truck, mga container truck, mga construction vehicles, yung daloy ng pagkain. Maraming dyan ay through big freight vehicles, inter-island shipping natin. Hindi siya maapektado ng 4-day work week eh. So, yun nga, ang point namin, it can help, basta sobrang liit na may tutulong niya, in some ways, para naging symbolic lamang siya eh. I mean, may mga much larger questions, may mga much larger interventions na pwede gawin ng gobyerno para magtipid sa kuryente, unfortunately long-term measures yan, at may mga immediate measures na pag-aanin doon sa ordinaryong Pilipino, yung pagtaas ng presyo ng crudo. At sa amin, sana mas doon nakafocus ng gobyerno. Okay naman to do the pagtitipid, but isaalang-alang. May disruption siya. May disruption sa no work, no pay. May disruption sa pag-aaral ng mga bata. At actually, may disruption sa ekonomiya. I mean, we all naman saw how lala yung problema ng di ba? Ng COVID sa atin and the lockdown. So, medyo may pasilip pa tayo. Is it worth it? At yung ba dapat yung main measures na
inaasahan ng gobyerno makakatulong to mitigate the problem. Sir Sunny, isa rin ho sa katanungan natin, kasi mostly parang naririnig natin ayuda, ayuda. And of course, yung pagsususpinde sa excise tax, eto ho ba ay nakikita niyong main solution ho natin? And sapat na ho ba yung ayuda para sa mga sektor na maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo? Well, alam ko ang dalawang main concern ng mga tao dun sa subsidies sa mga producers, whether transport, groups, magsaka, mangisda, at sa mga ayuda sa mga mahirap na consumers. Ang main concern palagi, kaya ba afford ng gobyerno. Pero para sa amin, two important points. Sa panahon ng kagipitan, actually yun ang pinakamabilis na pwedeng intervention ng gobyerno. Hindi kailangan ng mga long-term structural measures to improve renewable energy, to improve yung economic system natin. So, kung kagyat na ginhawa, yun talaga yung pinakamabilis na makapagbigay ng ginhawa. Tapos even yung second point, ma-afford ba ng gobyerno? Again, babalik kami doon sa matagal ng advocacy ng Ibon Foundation. Yung question ng pagbibwis, policy choice yan eh. Sino magbabalikat ng buwis? Ngayon, kung yung pagbibwis ng gobyerno ay pabigat dun sa mga ordinaryong Pilipino, like through yung mga fuel taxes, tingin namin, ang pampano dyan, di buwisan yung mga mayayaman. Buwisan yung mga bilyonaryo. Sa amin, 3,000 billionaires, i-tax mo ng 1, 2, or 3%, it can generate 500 billion pesos annually. Mas malaki pa yan, doble pa yan kaysa doon sa mawawala kung suspend yung excise tax at VAT on oil. So, the policy question ng government dito, sinong dapat magbalikat ng dagdag na buwis para bayaran lahat ng mga ito? We'd argue, dapat ibalikan yung point, may naipon na pondo sa malalaking kumpanya, may naipon na yaman sa mayaman na Pilipino, but hindi kinoconsider ng gobyerno. I mean, not just in the time of crisis right now, even long term, di ba? Grabe yung pag-concentrate ng yaman sa ilan. And I think that's something na even beyond the crisis, dapat naman ever since pinag-uusapan yun eh. Sir Sunny, kahapon natanggap natin ang report na, basta itong week na to, natanggap natin yung report na ang inflation ng February ay naging 2.4%. Sa mga susunod na buwan, anong nakikita niyong trend? Data, bibilis na naman ho ba ang inflation? And pagdating sa living wage, kamusta na ho tayo ngayon? Mahirap talaga mag-estimate ng mag-forecast in advance ng takbo ng inflation kasi ang dami-daming factors coming in. Pero to take a recent example lang, noong 2022, nung umabot ng $100, $110 per barrel yung langis sa pandaigdigang pamilihan because in-invade ng Russia and Ukraine, yung dating 3% inflation, within about 3 months, dumoble to 6%. Tapos within 1 year, nag-triple to almost 9%, umabot ng 8.7%. So kung i-take natin as a benchmark yung ganong klaseng takbo ng inflation noong 2022 with the Russia-Ukraine war, yung 2% inflation last year, pwede mangyari yung 2% inflation near the end of last year, pwede umabot ng 4% maybe by mga May or June. At actually, pwede umabot ng 6 to 7% by early next year. So, it's bad enough ngayon na yung 2.4% na yun, wala pa nga actually yung pagtaas ng presyo ng sudo sa global market. So, yung trend talaga yung trend talaga ay pataas siya. Ang question is, ma-afford ba ng mga Pilipino yan? Yun ang problem. Alam niyo ba last year, kahit humina ang inflation, dumami ang mahirap na Pilipino. At sa amin, alarming yun kasi kung humihina na inflation, pero dumadami pa rin ang mahirap na Pilipino, it means kulang ang kita nila, including mga manggagawa, na kulang ang sahod. So we'd argue, all the more important ngayon na itaas yung sahod ng mga manggagawa, but with the qualification, hindi dapat i-pass on ng mga negosyante yung dagdag na sahod na yan sa presyo. Kasi may naipon naman silang tubo eh. And I think yun ang point about may burden sharing. Parang to each according to ability dapat eh. And I think yung mga, lalo yung mga malalaking negosyo, they can afford to pay higher wages. And I think yung gobyerno, if they chose to tax better, including higher taxes on billionaires, higher taxes on corporations, on large corporations, tapos even yung windfall tax sa mga kumpanya, kikita mga oil companies when the oil price hikes, I think pwede nila i-moderate yung price increases kung gugustuhin nila. But yun nga, kung ililis ang attention natin to mga malilit na kalikot like the 4-day work week, online classes, yung pag-discuss ng mga bigger solutions,
hindi siya nalalagay doon sa ere. Okay. So, Sir Sunny, last question. Sa tingin nyo by next week, dati naalala ko nasa around 1,200 ang kailangan. Kaya, Oo. Sa tingin nyo, with everything blowing up, ano nakikita nyo ng dapat or na-estima nyo yung kailangan ng isang pamilya para mabuhay? well, sa amin right now, ang estimate namin nasa about 1,250 pesos more or less ang family living wage. So, kumbaga, pwede natin i-baseline yan eh. At hindi pa factored in dyan yung inflation sa mga darating na buwan. At I'm pretty sure kung dumoble siya in the next 3 months, I'm sure yung family living wage abutin about 1,300 pesos. At by next year, kung hindi nga kaagad bumaba yung presyo ng crudo, hindi malayo isipin na abutin about 1,350 to 1,400 by middle of next year. Okay. So, now, Sir Sunny, anong mensahe nyo sa ating mga tagapakinig? So sa amin, matindi talaga yung crisis ngayon. But ang bottom line, may biggest responsibility makahanap ng solusyon yung gobyerno. Sana mag-ingay tayo na yung bibigyan ng solusyon ay yung kasing laki ng problema, hindi yung mga kalikot. At ikalawa, sana itulak natin yung gobyerno, make the policy choice, kung ano man ang solusyon, huwag ipabalikat sa mahirap at middle class yung pag-angkot. Like isang 4-day work week, magbabalikat yan yung mga no work, no pay. Sana any solutions, dapat ang bigyan natin ng higit na weight yung mga may kaya magbayad ng dagdag na buwis, yung kaya mag-absorb ng konting bawas sa profit nila kahit sa ilang buwan muna. And I think kung usapin ng harapin natin collectively yung napakalaking problema, may bigger responsibility yung mga may kaya to put more into that solution. Okay. Sir Sunny, as always, maraming salamat sa oras at ano ba? Fingers crossed, Sir Ramsey. I mean, kami naman, basta pinag-uusapan at nag-iingay, nag-respond naman yung gobyerno eh. Huwag lang tayo mali sa mga put solutions na actually medyo symbolic at performative. Actually, that's very true. Mabuhay ka, Sir Sunny. Mabuhay ang Ibon Foundation. Till next time po, mabuhay po kayo. Magandang hari, Sir Ramsey. Ingat po. Thank you. Sir Sunny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation.